Singapore. Singapore. Okay. So yun yung mga kasama ko rito, mga Indonesiano. Bali apat lang kami na Pilipino, tapos karamihan Indonesiano, Russia, tsaka Myanmar. Halo-halo kami rito. So ayan, abangan nyo at magka-ready na kami for connection. Ayan yung rig, papakita ko lang sa inyo. Ang tawag dyan ay jack up rig, jack up rig. Kaya jack up rig siya kasi meron siyang paano, yung tatlong paa niya nakatukod dyan hanggang sa ilalim ng dagat. Pagka submersible, nakalutang lang. So bali ito may sarili siyang paa. Pagka mamaya nakakonect na kami, makikita natin na ibababa niya yung katawan niya hanggang sa lumutang siya. So pagka nakaangat na yung tatlong paa, saka na namin na babatakin, itutuwing. Alright, abang-abangan nyo at let's go. Knocking it just like that.
ayun na guys, makakonect na tayo, no? At ayan, titingnan yung pag-lens ko na. Okay, copy that. Yung moving ahead and then you start key out the wire. Just take that phone here. Yeah, and then against that. Okay. So, ayan, ready to pay out na kami. At ito, ipi-pay out na ni Kapitan hanggang 500 meters. Pagkatapos yan, antayin natin na jack down yung rig na yan. No? Bababa nila yan. Tingnan nyo naman yung connection. Bababa nila yan. Yan. Yan, umari yan na. Pinipi out na yung aming main towing wire. So, tapayanan natin mamaya na i-jack down nila yung legs na yan, yung rig na yan. Tapos pagka jack down, pag nakaangat na siya lahat yung paa, yung tatlong paa niya, saka na namin na umpisahan na papataking papuntang Singapore. So, medyo matagal-tagal pa to, baka bukas pa abutin yan, gawa na siyempre yung rig na yan ay matagal na naka-stuck dito. Paa niya na yung mahal sa putik. Pagka-cut off natin maya-maya, subukan natin mga well ulit, baka makahuli pa tayo. Kaya nag-area na sila. At pipay out na ng wire. Yun. Yan yung rig, tumataas pa yan. Kita nyo naman may ano pa siya doon, no? May clearance sa taas. Yung paa niya may clearance pa sa taas. So kaya niya pang umangat. Umangat siya ng sarili niya, no? So kung mapapansin ninyo,
nakagap siya sa pagitan ng tubig. Ibig sabihin, ganyan yung level niya nung nag-drilling sila. So mamaya, pagka limbawa na naka-payout na kami ng mga 400, lalayo kami dyan. Tapos i-jack down na nila. Kung nakikita nyo yung mga paa ng legs niya, may mga ngipin. Yan yung dadaan dun sa pinaka-gear niya para bumaba yung katawan niyan hanggang sa sea level. So pagka limbawa na-reach na niya yung pinaka-paa niya na pwede na niyang iangat na nila, iangat niya hanggang sa umangat na hindi na sumayad sa lupa, no? Kasi yung paa niyan, sayad yan hanggang lupa. So yung mga tawag dito sa mga ganitong rig, ito yung jack up. Iba din yung mga submersible, kasi yung mga submersible, yung sa mga submersible, yun yung mga lumulutang, nagbabala sila, lulubog pag nag-operation, pero pusa din na lulutang, no? Wala siyang paa. Ang naka-holding lang doon yung kanyang angkor, kaya maraming angkor yun. Normally itong rig na to meron din siyang angkor, no? Bali 4 din yung angkor niya. Ginagamit lang nila yung angkor na yan pagka halimbawa na didikit siya sa jacket at kusa siya magdi-drilling, yung kumbaga yung di-drillingin nila dati na may putas, mutasan nila ulit. So kakailangan niyang ibaba yung 4 niya ng angkor para makadikit siya sa jacket at siya na mismo mag-control ng kanyang sarili para mapigil niya hanggang sa iarihan niya yung 3 paa sagad sa lupa. Pagka nakatukod na yun, saka na i-anchor handling yung mga angkla na yan, yung 4 na angkla. Kita nyo dito sa harapan, 2 doon sa likod, may angkla din doon, no? Bali 2 din, bali 4 yung angkla nyan. So kasalukuyan na lumalayo na tayo, siguro mga around 100 meters na ang distansya niyan. So antayin pa natin na ma-reach ni Kapitan yung sabi niya na distance bago mag-steady siya. Pagka naka-steady na siya, automatic na yan na mag-jack down na sila. Ibig sabihin mag-umpisa na sila, ibababa na nila yan. Alright, so ganyan lang ang trabaho ng rig na yan. So sa pagdating ng mga drilling, maraming klaseng mga drilling na ginagamit, no? Yun yung mga drilling na pinubutas nila yung dagat para makuha nila yung target nila na langis sa ilalim. So kapag na-reach na nila yung langis na makuha nila sa ilalim, saka na nila itigil yung pag-drilling, tapos ibang barko naman ang pagka-process niya, no? Para yung langis ay makuha nila sa ilalim. So ayan, nung mga nakarang araw nung mga nakarang trabaho namin, ano naman yun, accommodation barge, no? So yung barge na yun, ang tawag doon ay submersible, kasi ang trabaho naman nun didikit din sa platform para mag-maintenance. So ang hindi nagdi-drilling yun, yung pinowing namin nung nakaraan, yung naka-vlog din yun, no? Titingnan nyo sa mga vlog ko. So bali ito yung nagbubutas talaga ng dagat para kukunin yung langis sa ilalim. So galing Bintolo, Malaysia, dito yung location na to, Bintolo, Malaysia. Dadalhin namin to ng Singapore. Siguro di ko lang alam kung i-dry dock yan or standby lang nila doon. Magta-travel kami ng mula dito hanggang Singapore, mga 15 days, kalahating buwan, kung walang delay, no? Ibig sabihin pagka maganda yung panahon, ma-reach namin yung target na 15 days. Hindi abutin ng 15 days, nasa Singapore na kami. Pero pagka halimbawa maalon, hindi pwedeng patakboy ng matagal to, kailangan mabagal lang talaga, kasi nakikita nyo naman pagka nakalutang na yan, yung paa niya ay pinakamataas, sa taas na yung paa. So delikado yan pag maalon, kailangan na dandahan na yung takbo.
pinaka maximum speed na niyan ay 4 knots, pinaka mabilis na yan. So kailangan na hindi pa bilisan yung takbo niya, kailangan mga 2 knots lang. Dandaan lang hanggang sa makarating ng location, no. So pag ganitong panahon, okay lang, kaya niyang tumakbo yan ng 4 knots, kaya naming batakin yan. Pero pag sumubra pa sa ganon, hindi na kaya, no. So ayan, maraming salamat sa ating mga solid supporter at sa mga walang sawang nagsusupport, no. At pasensya na kayo, medyo matagal na yung pag-upload natin kasi gawa na limited na naman yung signal namin sa wifi. So magkaroon na naman kami ng magandang signal pag nakarating na kami ng Singapore at makakuha na naman tayo ng bagong SIM card. So sa ngayon binibigyan lang kami ng 100 MB dito sa barko, no, pang chat lang namin. Pero pag halimbawa nag-upload ka ng mga video kagaya nito, hindi niya kaya. So pasensya na at matatagalan na naman tayo bago makapag-upload. Pero pagka nakarating na tayo ng Singapore, tuloy-tuloy naman yung pag-upload natin. Yun, once again, maraming salamat. God bless sa inyong lahat at see you my next vlog. Bye bye, peace out. Alright guys, so ito na yung forma ng rig na binabatak namin, no. Ito na yung forma niya pag nakababa na yung nakataas na yung tatlong paa niya. So yung nakaraan, bali nakaangat pa siya, tapos nakatugod pa yung mga paa niya sa lupa. Kaya yung tatlong paa niya na legs na niya nandyan sa katawan niya. Yung mga nakaraan nating video, konti pa lang nakaangat, no. So ngayon nakaangat na siya lahat sa taas. Ibig sabihin nakasecure yung kanyang legs. Ibig sabihin nun ay taas na lahat. So pagka halimbawa magti-trailing yan or standby, ibababa lang niya yung tatlong pa, sabay-sabay niya ibababa, itutukod lang niya sa lupa. So ganyan ang itsura ng rig kapag nakataas yung kanyang pa. So under towing siya, kaya nakaganyan siya. Ngayon ay nakikita naman natin, no, naka-connect yung aming main towing wire. Yan yung main towing wire namin, naka-connect yan doon. So binabatak namin siya dandahan kasi pagka binibilisan yan, hindi pwedeng mabilis din kasi may tendency na matutumba siya, no, lalo na pagka maalon. Kaya yung pinakamataas na speed namin ay nasa 4 knots lang. So pagka halimbawa na maalon at malalaki ang swell, re-reduce ni kapitan yung speed namin hanggang sa lalay lang siya na hindi siya na matumba. Kung mapapansin natin, nakikita natin gumigiwang-giwang siya, no. Wala pang alon yan. Hawkan pa kaya kung halimbawa malalaki na yung alon. So ganito na ang sitwasyon kapag yung rig ay tinutuwing, yung ganitong klaseng rig. Ito ay yung jack up rig. So underway na kami papuntang Singapore. Ang dating namin doon ay kung hindi magbabago ang speed namin, target namin na dumating ng December 19 nasa Singapore na kami. Pero kung halimbawa ay malaki yung swell, pag slow down kami hanggang sa maging kalma yung dagat. So ngayon medyo makita naman natin, napakaganda ng dagat, oh. Maliwalas at walang alon. May alon din pero hindi masyado, no. So dito lumubog yung araw. So ayan, ako ay magpapasalamat na lang sa ating mga solid supporter, lalo na sa ating mga silent viewers, sa mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo, at saka support natin yung mga Mindanao Hunters, lahat sila, no, lalo na yung mga bagong promote pa lang. So i-promote natin, bisitahin nyo yung kanilang mga channel, lalo na sila Alpha Charles, Rose Adventure, Maria Adventure, Kelvin Adventure, sila Ghost Hunter 44,
SG01 yun, lahat ng mga Mindanao Hunters, kasi mga idol natin yun sila, no. Dadalawin nyo yung kanilang channel, lalo na yung sila Ross Adventure. Bagong promote pa lang yung channel nila, no. Bagong ano pa lang sila. Kung makikita nyo yung mga video nila, malalaman nyo kung anong buhay ang mayroon sila doon. So bibisitahin nyo lang yung kanilang mga channel, at ako'y nagsusupport din sa kanila, no, dahil na siyempre idol natin. So pagdating natin ng Pilipinas, siguro magkukulat tayo sa kanila, kasi matagal na nilang nire-request na makipag-collab tayo sa kanila. So actually siguro kung dumating na yung relibo natin, pagdating namin ng Singapore, makaka-uwi kami ng December bago mag 25 or after 25. Baka sa Pilipinas tayo mag Christmas, pero depende pa rin, no, sa plano ng kumpanya. So abang-abang lang tayo. So yun, maraming salamat, at see you my next vlog. God bless yung lahat. Bye bye. Peace out.